kay mga black propaganda yan. Sige kag starring ito speaker si Dihanan. Pwede na lang mga artista rin yan. Pwede na. O niya, starring po si Bayani Ariola via Facebook. Starring po ni Terry Micarsos. Starring po sa Pika si Dihanan. Kulahan man da kung di kwanta. Anyway, karong butaga yan, atong mamahimong bisita si Congressman Vicente Bart Belmonte. Atong suwayag tawag si Congressman Bart Belmonte karong butaga mga kaigsunan kay daghanan kay tag mga issue nga ipangutana usab no ni Congressman Bart Belmonte kay from time to time mauli maginas Congressman Belmonte gikan sa kauluhan no gikan sa Kongreso. Dayon mangutana taon sa mga update dito sa kauluhan unsa nay mga pending nga mga legislative issues no kani mga national issues ug uban pa lahi lakip na usab niya pagpangutana nato ni Congressman Bart ang kining iyang mga ongoing nga mga national projects nga of course siya mo ay nag-initiate siya mo ay naningkamot nga maplastar papaligaya no dinis dakbayan siligan ug uban pa nga mga local issues nga atong mapangutana ni Congressman Vicente Bart Belmonte. Siguro ato sa mapangutana usab si Congressman Bart unsa nay mga national bills no nga pending karon diha sa Kongreso no pending karon diha sa Kongreso. Mamaliyog niya ko ni Congressman Bart kung naka-standby na no mamaliyog ko ni Joke matawagan nato no si Congressman Vicente Bart Belmonte. Apan sa dili pa yan dunay press release diri announcement bahin ni sa status sa health insurance program no ni Congressman Bart Belmonte. Dunay public advisory paibalo sa tanang PhilHealth members nga nag-expire ang PhilHealth Indigent Card ni adtong December 31, 2013. May namduman nga ni adtong September 11, 2013 adunay press release nga gipagawas ang opisina ni Congressman Vicente Bart Belmonte kabahin kini sa mga programa nga dili na mapadayon tungod sa kakulian sa Priority Development Fund o PDAP. Ug usas mga programa mao ang PhilHealth sponsored program. Aron masiguro nga walay hasol o padayon nga paggamit sa inyong PhilHealth benefits karong tuiga, tuig 2014, giawag ang tanang PhilHealth sponsored members ilabi na gadtong gisponsoran ni Congressman Belmonte kaniadto no. So ato ni basahog tiwas yan ang public advisory no kay naka-standby na siguro si Congressman Vicente Bart Belmonte. Naka-standby na joke? Okay. Congressman, good morning. Sir Ariel Anghay, good morning. Sir Bayani Ariola, good morning. O sa tanang suking tigpaminaw sa 44 nga kabarangayan sa Dakbayan Silingan. May buntag sa tanan. May buntag, yes, good morning Congressman. Manawag nimo ang Congressman para daghanan tag mapangutana nimo, of course magsugod tag pangutana sa mga national issues dito sa kauluhan kay ikaw may among representante dito sa ubos nga bahay Balauranan sa Kongreso sa kauluhan. Mangutana ta kabahin sa mga national issues magsugod ta unsay imong opinion sa atong landong Congressman Belmonte kaning dunay of course pagsikot, pag-aresto sa duha o tulo no ka mga senador kalambigit aning PDAP nga kontrobersiya karon Congressman no ikaw may Congressman sa Dakbayan Siligan. Unsa imong opinion ani sir? Ariel, tinuod na siya no ando namang gyud tay justice system. Ug ang ayan po nga ang atong mga akusado nga tulo ka senador nila atubangon ang ilang mga kaso i-file na sa Sandigang Bayan. Of course, I've heard nga giusab na kuno ang information no sheet sa mga prosecutor nga dili na si Napoles ang gidemandahan o plunder. Ang tulo ng senador ang demandahan ng plunder, which is I think reasonable no. Ang plunder ma-file lang mo kung usa ka public servant or nagtrabaho sa gobyerno ang akusado. Ang hisgutan karon sa Manila sa media kaning gihatag nga VIP treatment ko no sa tulo ka akusado. Para kanako dili man na siya VIP treatment, tulo ka senador, dili pa man sila guilty, doon na may proseso. Maugyod ang atong judicial system adunay diferensya gamay kakulangon. Ngano man ang
purpose man unta ang pag-detain sa ila is para dili sila mo ikyas. Every hearing mo tambong sila, dili sila mo adto sa lain nga nasod. So kana no, dili pa man sila found guilty. So bisan ibutang mo sa ospital, ibutang mo sa detention center, okay lang para kanako. Labi na gyud kang Senator Enrile, ngayon yun nga hatagan siya og hospital or house arrest. Dili na ngayon ang 90 years old nga ibutang nato sa usa ka lugar nga mura presuhan. Lagi. Yes, sir. So para kanako, atubangon nila ang ilang mga kaso. Mao gyud ang gusto sa atong presidente, adunay transparency, no? Adunay accountability sa mga PIDAP, sa mga congressman, apil punta o ang mga senador. So giuna nila kaning mga napolis NGOs kuno nga gifailan og mga kaso. Dali pasalamat minimo Congressman na wala gyud ma-appeal sa pangaan si Congressman Bart Belmonte diha sa listahan sa PDAP scam. Mapasiguraduhon gyapon ta, proud gyapon ang mga iliganon nga wala gyud mamansahe ni Congressman Bart Belmonte ang pangaan nga wala gyud ma-appeal diha sa listahan sa gitawag na PDAP controversy. Tinuod, wala tayo ma-appeal sa Napoles. Tungkol ka ng Napoles, the allegation is wala implementation. Noon, nakahatag po ta og gamay kaniadto sa duha ka NGO, pero ako po nakita nga doon na po yung implementation. So, dili susama sa mga Napoles NGOs ko, no, ang aligasyon, totally wala yung implementation. Sir, ikaduhang pangutana sir, kining unsa na may mga pending bills karon sa national bills nga pending karon diha sa Kongreso, dili ba kaha ni siya maapektahan ang trabaho sa Kongreso? Pasabot na ako dito sa Senado ug sa Congress, o po sa Congress wala man tay na preso nga congressman. Dito sa Senado di ba kani apektado nga dunay tulo ka ko senador nga na preso o kining gipreso? Sir Ariel, for the information sa atong mga constituents, no? Recess man nato karon, break nato karon, mubalik ta sa Hulyo 28, magsugod na po ang second session sa 16th Congress. Mao pod ang adlaw nga maghatag ang atong presidente sa iyang State of the Nation address. So tinuod, maapektuhan gamay tungod sa quorum, no? Usahay man gyud adunay kakulangon sa mga roll call sa mga miyembro, so dili maayo ang pag-discuss, no? Sa imong pangutana nga mga pending bill, sa mga pending bill, ang mga tigpipila nga importante mao ang adunay balaod nga gusto nga amyendaan atong constitution, certain economic provision. Labi na gyud kanang ownership sa foreigners, investors karon 40-60, no? So kanang pag-acquire nila sa property sa corporation, dili na to limitaran sama sa lain nasod, lain mga nasod diri dapit sa Asia, no? Pwede 100% ownership kanang ato amyendahan na siya. Ikaduha ka bill nga pending pa karon ang Freedom of Information Bill. Importante kayo ni kung tinuod nga atong makapot ang hayag, no? Siyag, transparency and accountability sa mga transaksyones sa gobyerno, kinanglan na doon nagyoy Freedom of Information Bill. Ang problema, there were 28 bills filed in Congress. Sa Senado, aprobado na yung ila. Yung sa lamang, sa Kongreso, kahit man tanga kinanglan ang bill, gikan gyud sa Kongreso o sa Senado, aprobado, no? So, ang gusto sa mga congressman, Ariel, bayani, i-appeal po sa provision kanang Freedom of Information, kanang right to reply bill. Mas maayo. Lisod man po nga ang media, print, or ingon nato sa estasyon, broadcast, ang commentator, ang mag-aligar, puros bakak ang yatang information, dili kahatagan o higayon po nga makatubag, no? Alkansi kayo ang mga opisyalis sa gobyerno. Sama sa atong nakita sa mga tigpipila ka estasyon diri, kanang mga uban, usahay maghatag sila og bakak nga information, then after that, dili ka na hatagan o higayon nga maka-explain, no? So, hindi pwede ka na nga one-sided. So hopefully mahuman yun na siya kana nga bill in
the next session. Aduna po kanang anti-dynasty bill nga ipasangkat. Uyon ko. Kung si tanaw ni mo ani Congressman, ma-approve ng anti-dynasty bill? Wala pa, nasa committee level pa. Then, EPIRA law, no? Pwede nang emendahan ng EPIRA law. So, ang guwapo mangyod ka ng EPIRA law, adunay ko signal na sa presidente ng emendahan. Mas maayo. Tungod, napunggan nato ang pagbaligya kanang Agos. success sa Agos and Kulangi. Pinagi lang sa usa ka resolution. Although a resolution is also like temporary law, gi-adapt man po atong resolution sa Kongreso, Senado ug Department of Energy. Oo nga in 2011, after 2011, dili na yun na privatize ang hydro complexes sa Agos, no? So kana siya, pero ang pinaka-importante nga atong gihulat, Sir Ariel, Sir Bayani, mao kanang Bangsamoro Basin Law. Nagulat pa kami sa Kongreso sa i-transmit sa Malacanang sa naghihimo sa Bangsamoro Transition Commission para kanamo walay problema as long as it is within the bounds of the Constitution. Dili pwede nga i-accommodate nato ang Bangsamoro Law and we will now amend yung Constitution. Dili pwede. So, importante kayo ni sa iligan tungod ang atong boundaries is di Bangsamoro mismo, no? So, by the time nga madawat na mo ang final draft gikan sa Malacanang, transmitted sa Congress maybe next month or August, ato yun ikonsulta sa stakeholders dito sa atong dakbayan, all of you, LGUs, mga NGOs, we will be inviting kung say inyong gusto nga akong buhaton. No? Tungod adunay mga tigpipila ka mga debatable, questionable nga mga provisions. So, yun ang mga importante nga pending bills karon Sir Ariel. Congressman, ako'y pangutana no, in relation sa dangerous drugs. Kini bitang naamanggoy nag-text ako murag nagpatabang pod ang Dangerous Drugs Board kabahin lagi ning pag-legalize sa use of marijuana as a medicinal plant. Yes. For your information, no, usa ka balaod nga akong gipangamahan nahimo na ng Balaod Republic Act just last week, no, imong makita sa internet kanang amendment of the section 21 of the Republic Act 9165 or Dangerous Drugs Act of 2002 in regards sa custody and disposition of confiscated or seized or ibutang nato kanang mga droga nga na takpan, no? Kasi ato kinanglan daghan mang good witnesses. Kinanglan barangay na lang o saka dili na kinanglan ng media, dili na kinanglan ng piskal, no? Ato usab emendahan o aprobado na. Pirma na lang ni presidente, balaod na siya. Sa pangutana mo, Councilor Ariel Anghay o Councilor Bayani Ariola, wala pa aduna na i-bill, no, calling for the legalization of the medicinal marijuana. Pero wala pa nakabot sa nag-file ni Congressman Albano. Para ka na to, personally, dili as a chairman, dili ta mo sugot nga illegalize ang marijuana because I don't believe that the medicinal value marijuana cannot be provided by those medicines commercially available now in the market. So para kanako ang importante kanang addiction, no? So the addiction nga problema cannot of course it will outweigh yung mga advantages sa ating pipila ka namin sa marijuana. Pero yun ang akong personal. But sa ibutang nato as a chairman, the floor will be open for discussion. Paminawon na ito tanan ng stakeholders. Then kung say gusto sa mga miyembro, mayorya, labi na yun ang tingog sa DOH, tingog sa gobyerno, tungod as of now, marijuana is classified as one of the Dangerous Drugs Act, one of the dangerous drugs. So, dili pwedeng illegalize mo. Okay.
Congressman, gawas anang mga national issues sa bills na pending, usay diri sa local, usay mga priority legislative measures ni Congressman Bart Belmonte nga nakapinding karon diha sa hawanan sa Kongreso katong mga local bills. Okay. Nakuha ko kalipay nga gihatagan mo ko higayon nga mo explain pod sa atong mga House bills of local significance, Sir Ariel o Sir Bayani. Kung madumduman nyo, during my second term, aduna ko'y bill calling for the creation of the Iligan National University, kanang IIT. Pero dili siya naaprubahan tungod pakyas siya tungod it is against the government policy of consolidation sa mga state universities and colleges. So dili siya pwede tungod gusto sa gobyerno strengthen gani ato gali dugangan no ang mga campuses sa MSU. So naghimata og balaod House bill karon nga 16 Congress, my third term mao ang House Bill 1658 nga nag-ingon nga kanang kaning Iligan City National School of Fisheries himuon na nga Iligan City School of Arts and Trades. Mas maayo. Mas daghan mga courses nga i-offer nila. Iligan City School of Arts and Trades. Mas maayo. Nasa Buroon, okay. Fisheries. So, i-appeal gyapon ni kanang kurso nga fisheries ug uban pa. Pero mas daghan courses nga i-offer nila no sa School Arts of Trades. So nasa stage pa tayo karon sa committee ba. We are still in the process of submitting feasibility study tungod kini kinahanglan og pondo sa national government. So ato gyud i-justify no. So, labi na gyud kanang feasibility study sa Commission on Higher Education. Usa na bill nga akong gipile karon third term na ako, Ariel. Ikaduha ka bill mao ang creating and upgrading the Iligan City River Basin Management and Development Authority. River Basin. Kahit man ka nga, I believe karong nga tuig maabot na, ma-implement na ang mga flood control programs, projects nga gisaan ni Presidente. In fact, na bidding ng uban, ang uban nagsugod na sa duha ka suba nato. Ang purpose ang mao nga bill, adunay management board na create under the DPWH para kung mahuman na ang pag-maintenar, pag-repair or ibutang nato yung mga gihimuon nga mga dugang pa nga mga infrastructure ang national government na through DPWH na ang supervision dili na ang lokal nga pangatahanan tungod sa pantano unlike the national government. So kanang duha ka bill ramang ang atong gitutukan karon Sir Ariel. Mas maayo. Balikan na nato ning proposal nimo nga Iligan City School of Arts and Trade dinhi sa may kaming fisheries no. Lakip na usab nila siguro mga courses ana offering ana Congressman Barb ang kining mga arts and trade na related courses. Yes. Wala aduna may mga aduna na gihimo ni Sir Bunjo no ang atong principal. Deputy si Randy courses nga i-offer nato. Mostly man gyud siya kasagaran vocational. 1 year, 2 years courses. Dili gyud ingon nga 4-year course ya. So ang rason is para gyud makatrabaho dayon locally or ibutang mo sa lain lugar ang atong mga graduates. Tungod dili na to ikalibot ang MSU-IIT medyo taas-taas pod ang ilang mga paglantaw. So ihatagan nila o pagtagad kaning mga 4-year courses, 5-year courses, engineering courses. So dili man tanan maka-afford, dili man tanan nga estudyante aduna siya ibutang nato academic ibutang mo nga pwede siya ma-qualify. So adunay eskwelahan nga skills training mao ang purpose. Og Ariel usually dako po akong kalipay nga hantod karon ang atong resolusyon no nagpugong sa pagbaligya sa hydro complexes tap gyapon ni sa Kongreso both houses even
our resolution to abolish the interim Mindanao electricity market. Katong ayman. No, just recently ni. Dili na gyud dili ang ayan nga doon ay merkado sa kuryente sa Mindanao tungod lagi wa pa may igo nga supply. But for the information of the listeners, just aduna po tayo unom ka balaod nga naprobahan, gagmay lang ni nga balaod kan pag-create ni sa mga national high schools. Aside man mo nga sa Iligan City, doon ay 13 ka mo nga annexes sa national high school. So tungod sa isa ka bill na to, ang ulom nahimo na sila separately, nahimo silang national high school. Ano ang independent high school na? High school, aduna siya kagulingon budget. Okay. Ang principal, aduna na item, dili na para sa una nga head teacher lamang. Karon pwede na nga principal 1, principal 2. Then aduna na ialokar annually nga budget para sa tukuran og bag-o nga classrooms, ang mga items sa mistra. So dako kaayo ni. Kung kaniadto ang population sa usa ka high school nasa 200-300 because naaprubahan na, balaod na nga siya, nahimo na siya nga national high school, pwede na sa 1,000 or 1,005 or 800 enrollees. So kana siya, no, aduna na unom ka high schools annexes sa Iligan City nga aprobado na last year pa ni, last Congress pa ni. So nagsugod lang karon nga tuig nga nahimo silang independent or nahimo na silang national high school, dili na sila annexes of the Iligan City National High School. Yes, by the way, Congressman, amo din itulo lang pasalamat man kanimo kay kining imong proyekto karon din sa may Iligan City Public Plaza, kining dunay pag-atot, no? Dunay pag-atot nato sa Iligan City Public Plaza diya karon mga panahon na nindot na kaayo, dunay mapalandonan, mulandon na, of course, dunay may covered na. Panahon na mag-ulan, mag-init, palayo na yung programa. Salamat kayo, anak Congressman, no, sa imong paghahatag, sa imong matawag na to, suporta des pagpaatop sa atong plaza. Actually, ang purpose ana is more on economic reason, no? Ang atong buluhatan, nagtabang punta sa lokal nga panggagamhanan nga mapalagsik nato ang atong ekonomiya. That's why nga ang NSC gusto nato nga mag-operate. So kung imong maobserbahan during my second term at hangyo ni Lawrence Cross, ato gipasumento tanan nga daot nga sementado nga dalan sa Dakbayan Siligan. Almost 35 million ang nakuha nato sa PDAP. Sa una, daghan kayo daot nga dalan sa sentro kabahin. Reblocking nato tanan. Nindot na kayo ang dalan sa sentro kabahin sa Dakbayan Siligan. So nagtanaw pud ta kung unsaon nato pagtabang, no, pinaagi sa paghatag og mga infrastruktura, bisan wala tay PDAP, usana siya sa cover sa atong plaza, no. Makapaghimuslan man gyud na siya sa night market, sa council. So rain or shine o adunay programa. Kung imong maobserbahan to, atong yun pinalapdan po ka ng portion sa Palao Extension, Quezon Avenue Extension, road widening, man nagtapok ang mga commercial establishment, restaurant, no, sa gabi, bibo kayo dyan. So karon, kung mapalapdan ka ng adalan, we will be encouraging more investors. Ariel, I will take this opportunity nga ang inyong ubos nga higala, ang inyong representante, of course with the support cooperation sa council and even the office of the mayor, nang lantaw tang kaning umabot nga 2016. Once nga approve na ka ng Bangsamoro, mahimo na sila nga usa ka teritoryo na sila independent na, no. Kita sa Iligan City mahimong gateway to the Bangsamoro. Kana I'm sure nga ang Iligan City pagtagamtam gyud sa development and progress, no. Doon nagyoy daghan mag-invest sa Iligan City tungkol kita ang point of entry going to the Bangsamoro. Ibutang mo gikan ka sa Langindingan Airport, gikan ka sa pier, tungod daghan gyud investors nga moganha sa ARP, no, Lanao Sur, Lanao sa Maguindanao. Asa nila dunggo ang ilang mga ekwipo, mga kung aduna exploration, aduna yung mga bagong planta. Dili sa Iligan sa una. Tungod dili man gikan ang airport o ang pier. So kung aduna tay daghan facilities, daghan
i-offer na to nga businesses, I'm sure illegal will benefit from this. So kanaon ta atong tutukan with the help of the council and the office of the mayor nga kung once nga approve na ang Bangsamoro, ang Iligan City mismo, himuon na to nga gateway to the Bangsamoro. Meaning, welcome tanan nga moagi sa Iligan, magpuyo sa Iligan, dinhi mag-transact o ang ekonomiya diri mabibog yun. Gawas Lag yun, Yes, sir. kanapod ikaduha ka lakang nato, na maabrehan ang NSC, mubalik ang ekonomiya. Kung dili man maabrehan, we will force them not to sell to other investors pinagi sa usa ka levy. So kinahanglan gyapon ang support sa city government, mayor o ang council. Tungod kung i-levy mo, pwede nga kita na ang mubaligya sama gyapon ang naitabo sa IDPP. Meaning makakwarta ang syudad, makapahimulos gyud ang katawan sa syudad pinagi sa bilyon-bilyones nga kwarta nga pwede gamiton sa mga proyekto. Di na ito yung mga signature campaign karon mula sa NGO, Rotary na siguro to ako nakita, na nagka-open aning nga NLC. Pagsos og Rotary. Nakapirma mo gani, ayo man na siya nga lakang, although pribado naman ang global, ang NSC, dili man daw tan kung muhangyo ta sa presidente for his intervention, paman na istoryahan ko mangyod si Secretary Purisima, bugnaw mangyod sila, no? Ingon nila nga dako kayo atong himuon nga amiendahan nato ang estilo sa atong nasod o pribado na siya. Pero kung si presidente ang mumando, paman mausabang ko na atong mga kadagkuhan. So ang tumo nga mo operate balik ang NSC, makahatag og daghang trabaho o negosyo sa dakpen siligan. Kung dili siya mo operate, at least focus nato pinagi sa levy nga ang global ibalik idugid niya sa usa ka investor nga dunay igo nga kapital. Mas maayo na no Bayaran pod ang atong buhis nga kubrahon kaniyadto pa. Mas maayo na nga mga lakang no congressman kay daghang kinag-asa in town na makabalik ng NLC kundi man gani makabalik at isang doon na naglaing na investors ba nga mo-operate ani. Mao ang tumong kanang paglevy nato, no? Nga ang dakben siligan in 2006 gilevy naman nato na siya pero may stay order, but after 9 years, no, ang rason kaniadto sa global nga give them more time para maka-operate sila, wala naman, no? 9 years naman wa man gyud nag-operate, so wala na reason ang Securities and Exchange Commission nga punggan pa kana nga paglevy sa LGU Piligan. Yes, sir. Unsa pa'y gawa sa imong mga lakag, ano sir, mga economic measures ng mga lakag, unsa pa'y mga ongoing nimong proyekto din sa Iligan City nga ikaw mo'y matawag nato, although wala na ipidap, but ikaw mo'y nag-initiate gikan sa national government nga mabuo diri og mga proyekto sa Iligan City. Pero na siya, Ariel, no, ang atong trabaho, dili lang pagpantay sa balaod, maupod ang pagpangayo sa pundo. Tungod, Kongreso mangyud na adunay power of the purse, no? Mugyapon sa konseho, no? Pwede ta makuhangyo. Ang Iligan Bukidnon Road, tinuod, karong nga tuig, tingali after January, ma-implement ka ng 2014 budget, 60% tingali yung Iligan Bukidnon Road mahumana. So, pero yung portion nga Iligan Turugungon, nasa 75%. Ito na humana. So, adula pa yung budget nga gamiton karon 14, nagsugod pa. Then 2015 nagsugod na tanga mungay naghangyo at nalilian ko na o bay-ubay gapon ang ihatag nga pundo. Then during my last term 2006 next year 2016. Then ang 2016 pwede pa ko ma-request at 17 dahil ang budget is 1 year in advance. So we are expecting mahuman gyud sa kanang dalan either 16 or 17 kanang Iligan Bukidnon Road. About C3 naman gipangayo nato kaniadto uban si Lawrence Cross for circumference road at ang akong gihimo once nga ako ang congressman naghangyo gyapon ko og financial, no, ang included in the DPWH, although dili pa siya national highway gipunduhan gyud na siya. So 95% Ariel humana ang circumference road na sa Iligan. Gamay lang pila ka portion nga i-extrovert. Tungod mao magyud ang proseso kung dili o yun, dili gusto ang taga sa yuta nga ibalik sa gobyerno adunay expropriation process. Hopefully next year, no, passable na
100% completely kanang city sa Iligan. O ikatulo ka highway, ikapat ka highway sa Iligan nga importante gyapon mao ang Lanao del Norte Iligan City Circumferential Road kanang gikan sa tubod muagi sa Dipanoy, Bono, magawa sa Fatima, i-connectar nato sa Lanao del Norte Circumferential Road. Every year, no, I hope 2 more years makongkreto no gyud na siya nga dalan. So kanalang ang mga dagko kayo nga mga dalan nga hangyo gilakaw nato nga makapangayo ta og pondo ma-appeal sa national budget, no, sa General Appropriations Act of 2014, 15, 16 ug possible pa bisan sa 2017. How about aning kining flood control amrog ato nang of course na mention namin nung kaganina ni unsa na ma-stage ani Congressman kining illegal flood control system? Ang flood control sa Iligan ay budget nga to approve budget na sa calamity fund man gyud ni sa national budget, no. Kung madumduman mo ang among pork barrel PDAP in 2013 14.6 billion including the senators gi-realign namo sa Kongreso para sa calamity fund. So adunay pondo diya nga 2.4 nga nahat billion nga gihatag sa Iligan City. Gibiding na nila na award na ata sa 15 kabuk nga contractors, no. So adunay may tabo nga seat piling or riprapping sa left and right banks of the Mandulog River, downstream, upstream, o ang Tubod River o kanang Iligan River sa mga yahay, tambakan, paingon sa pugaan, paingon sa Panaho. So hopefully this year, kana ma-implement na siya. Real meaning, magsugod na, no? In fact, nagsugod na ang duha ka proyekto, but the rest, kinagkarong nga tuwig, nangutana ko sa central office sa DPWH, once nga ma-download na sa region ang kwarta, mura musugod na sila. Pilay cost yan na, Congressman? 2.4. Kaning gipangayo kaniadto ni Mayor Cruz, no, mga small sendong projects, aduna na 50 million na nabot, no. So in fairness sa local government, ingon ko po sa DPWS, also DPWS ang implementing agency, to also try to talk with the council o ang office of the mayor kung kaniba, okay ba ni ihatag sa DPWS ng mga proyekto. Yan may na siya niyo, adunay road concreting sa Rugongon, Punuruganan, Pugaan, halos tanan road concreting Punuruganan, Hinjang, kaning mga proyekto nga nadaot tungod sa gibisita pa kinadto sa Sindong, no, Pablo. Mao ang purpose ni nga budget. How about atong Congressman? How about atong water project po nga naagi hapon naka-appeal ni anong mga Yes na. Pero water project nga 6.5 million sa Red Cross o sa Mandulog another 6 million I believe, no. Lahipot ka nang gipangayo ko nga 14 million luwa, 1 million sa pork barrel ni speaker kaniadto. Diretso na siya sa atong departamento karon sa tubig sa Iligan, no. Waterworks Diretso siya. Wala na ko na subay kung giunsa nila. Basta ang pag-turnover sa cheque, itawag gali nato si Mr. Sato, who personally received 14 million check from the LOA tungod sa atong paningkamot ni Mayor Cruz kaniadto o 1 million from the PDAP o Speaker Belmonte tungod igago ba nato si Speaker Belmonte. So I don't know, dili ko na monitor kung unsa nitabo. I hope nga already implemented kada nga project. You would mention na doon ay 50 million for i-download ba ni gikan sa national ngadto sa local meaning sa city. No, DPWH implementing agency. Pero I have instructed or requested the district engineer nga i-coordinate po niya sa Office of the City Mayor o sa Sanggunian. Of course, maumang yun ang kinalan nato ang coordination. Kumusta ang working relationship na ito ni Congressman Bart ngadto sa ato mayor o sa city o Gio sa siyudad sa Iligan? Ariel, ako ang mangutana kung kumusta man ang relationship sa council o sa karatong mayor. Pero nangutana ka man, first time nga naitabo during the barangay day sa Dilipugan last week, nagtagbo mi ni Mayor, presensya og ni
Vice Mayor Rudy Marso. In, Hindi naman ang among isgot, in one occasion, usa ka okasyon? barangay day o barangay Dilipuga. Okay. So, of course, among iskutan, duhara nga butang, no? Ang ingon ko kang mayor, nga mayor atong tabangan kaning pag-upgrade balik ng National Steel Corporation. Ingon ko gani nga nasa kamot mo ang pag-levy kung gahi-gahi sila. Ano man, mapugos na to na siya nga ibalik sa lain kung pinagi sa levy kung okay sa'yo. Ingon po niya nga nag-istorya na ko. Actually, doon ako yung abogado na in fact, na-istoryahan ko ni Voltaire Rivera, ingon niya, amo lang tunan po ko sa may mga legal nga pamahagi. Then, siya po ang naghangayo sa ako, no? Naghangayo po sa LSC, naghangayo po sa ako nga, ingon niya, nga congressman, unta ato pangayoon o pundo kaning mga dalan, mga paingon sa atong mga daghan kaayo nga mga waterfalls iligan para gyud ato abrihan pod kaning i-revisit nato kaning industriya nga turismo sa iligan. Sayang kaayo nindot kayo mga waterfalls pero Maria Cristina man lamang ang accessible. Pwede ba nga in your future nga mga ingon nato parikamot maka pasumento tandalan. Kaya ingon ko nga I will include that sa atong pagpangayo og mga proyekto. Sama na dyan, no? Maayo man, civil man ang among naisgutan, Ariel. Mas maayo at least ako, nawagan ko kanyan to, antod karon nga unta, makiusan na taktanan, no? Kung ato na may mga kaso nga gi-file ninyo kay Mayor, si Mayor nag-file po against this Sanggunian. ato i-set aside na siya let the court decide na, then we will move on, we will proceed kung so may mga issues nga itong atubangon ingon ko, no? NSC is a very important issue sa Iligan City. Tungod ka na ang makabalik kadasig natong ibutang mo makabalik sa ekonomiya. Then ang Bangsamoro o gateway of the Bangsamoro ang Iligan kana kung diya ta mo toto we need of course the cooperation of everybody. Dito. Salamat kay Congressman, at least mahayag-hayagan ato mga katawhan may tungod sa mga proyekto nimo, mga pending bills Kongreso, ug uban pa nga mga related national and local issues nga imong na-share nga karon buntaga sa ato mga listeners, karon buntaga sa Sibihanan dito sa isa. Salamat po, Councilor Ariel Anghay, Councilor Bayani Ariola, sa hatag yung anak ko nga higayon nga matubag po ang inyong mga pangutana nga doon ay kalimbigitan sa mga tigpipila ka mga proyekto o mga resolution balaod being your representative sa House of the People. Salamat o may buntag. Salamat kayo. Salamat Congressman. Salamat kayo. So, inyo na bati mga kaigsunan, si Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. Daghan kayo nga mga issue yan, no? Dagan kayo. Ongoing na, murag gibiding na gani ang kining flood control system, murag 2.4 billion. Wow, dako kayo nga project 2.4 billion pesos para sa Iligan. Duha ni kasuba manggod ang Mandolog River O ang Tubod o River. ang Tubod River, no? O nga tawag ana is Iligan River. Iligan River. Kinis may tubod ito, mayahay nga area. Ay nga pa nagpalao. Dayon, doon na po na-mention po ito ni Congressman katong 50 million no, from the national gapon nga i-download ang implementing agency gapon nini ang DPWH, no? But doon ay 50 million panaglitan katong mga ginagmay, mga panuruganan, pag-repair sa mga tulay dito, mga dalan, barangay mainit, bindugangan, rugungo, no? Daghan kay nga mga kuanyan, mga basta doon na to yung mga more or less mga 50 million, no? Di lang kaya nato ma-memorize. Dayon nag-mention gapon si Congressman bahin aning mamahimong posibleng gateway ang Iligan City aning Bangsamoro. Of course, naman gutas cruising. Yes. Kung magkuhan ka nata sa cruising yan, di ba? Boundary. Na cruising o boundary. Cruising yun kay cruising tungod kay Agianan gud Agianan ta. ta. So sakto to nga mga plano, gateway gid siya tungod kay cruising tas Lanao Sur, Lanao Norte, Misamis Oriental. Nahimo gid ang cruising. So kung di na may kasabutan, malinaw na gyud ang Bangsamoro, of course atong silingang dapit mo cascade ni padulong sa Iligan City, di ba? Yeah. Mahimot ang gateway guban pa. Dahil na-mention po ni Congressman nga in one occasion nakita silang may rin siya.
Ato to last week, mga Thursday. Thursday ba to? Thursday last week. Dili siguro nag-meeting. Nagsapon Nagsapon. sa in one occasion. Ang barangay Dalipuga man siguro to. Barangay Day man siguro to sa Dako Dalipuga. dako to nga selebrasyon sa barangay Dalipuga, wa takaten adto kay mo man to higayon nga ni adto mi og Bukidnon. Pero daghan mga tao ni atong panahon na og na butang mga na post gani na Sa Facebook? Facebook. Lipay kay mga tao nga nakita nila nga first time nagtapad si Congressman Bert. Naa si Mayor Hinsya, naapod si Vice Mayor Marso. Tiyaw mo na in one occasion, palangga gid siguro ang barangay Dalipuga. Dayon mas mayo magpadayon ni siya yan, no? Magpadayon niya. Doon ay panawagan si Congressman nga doon na naman siya panawagan yan nga kumanaman ang eleksyon, kumanaman na i-set aside na. Kana ra gyud mo importante. Nagkasuhay naman ta. Pasagdaan na lang na Ni-file magkaso sa mayor, ni-file butag kaso against mayor. So i-set aside na to na bahala ng korte. Musgado na. Muhukom niya na mag-istorya ta bahin sa kalambuan sa dakbayan sa liga. Ang pinaka-importante yan nga doon na unity. Of course. Makita sa ato mga katawhan. Dayon na-mention po ni Congressman kining pagpaningkamot sab niya nga mapabalik ang National Steel Corporation. No, dili man ni siya Superman nga mapaandar dayon. Po at least naningkamot ang atong congressman kay kuha man gani isa komplikado kaayo nga issue. Kay private naman ang NEC na nasa global dayon gikinahanglan ni intervention gikan sa itong mga national leaders. Dito milabay Merkulis dito mi Brad sa City Treasurer's Office kami duha ni Vice Mayor. O sana sa among naisgutan ang pag-levy na gyud sa National Steel Corporation. So inana no mas mayo mapadayon ni yan no, nga mga pagpaningkamot. Pasalamatan po nato sa Congressman Bart Belmonte kay nindot na usab kayo nga atong Iligan City Public Plaza. Hayag kayo yan. Nay atop magamit na gyud bisan pag-init, bisan pag-utong tutok, magamit na nato ang programa nato dinha dili na mabalda, di na maputol sa kainit. Murag ang design kani murag Sydney Opera. Sydney Opera. Wala tayo oras mga silingan. Sa atong tulumanon ang kasayuran sa katawhan. Ato na himong bisita kagalinda mao si Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. Atong Lone District Representative sa Dakbayan sa Iligan. Inyong mga lagay sa kanina City Councilor Ariel Parinio Anghay og City Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag Iligan. God bless Iligan. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna igluwatan sa dumala, iyan lamang ug walay labot ang magkawani o tagdumala ning Sibihan RMN Iligan.